Sa video ito, muli nating bibisitahin ang 45.5 kilometers Twin Tunnel and Bypass Road Project na kasalukuyang ginagawa dito sa syudad ng Davao City. Sobrang laki ng tulay na to mga idol. May haba na 45.5 kilometers na 4 lanes highway. May 2.3 kilometers na twin tunnel na tinaguriang pinakamahabang road tunnel sa buong Pilipinas. Umaabot sa humigit kumulang na 71 billion pesos ang kabuuan ng proyektong ito na sinimulan noong 2017. Makalipas ang 8 taon na tuloy-tuloy na pagtatayo sa proyektong ito, ano na nga ba ang maaari nating makita na development sa naturang proyekto? Solid! Laki ng tulay. Yan ang ating aalamin sa videong ito. Pupuntahan natin ang iba't ibang bahagi na hindi pa natin napupuntahan upang sama-sama nating tuklasin ang estado ng proyektong ito. Kaya, samahan niyo akong muli sa panibagong paglalakbay at pagtuklas sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Alright, usap sa inyo mga idol, panibagong araw, panibagong paglalakbay na naman. And for today's video mga idol ay bibisitahin natin ulit ang 45.5 kilometers bypass road project at yung twin tunnels na ginagawa dito sa Davao City. Ngayong araw mga idol ay andito tayo sa isang ginagawang bypass road din. So tabi lang ito mismo ng Davao City Airport mga idol at papunta doon na yung airport mismo dito sa Davao City mga idol. So ayun na nga, gaya na sabi ko, ngayong araw ay bibisitahin natin ulit ang ginagawang twin tunnels at bypass road project na 45.5 kilometers mga idol. At mula dito ay babiyahe tayo ng kulang-kulang siguro mga 30 minutes. Puntahan naman natin yung ibang bahagi na hindi natin napuntahan nung nakaraang video mga idol. Ngayong araw ay gamit natin itong motor. Sa mga bago dito sa channel natin ay matagal na tong motor na to. Ito yung ginagamit natin sa pagtitrail. Tara mga idol, babaybayin muna natin itong bagong bypass road na katabi ng airport. At tingnan natin kung ano ang makikita natin dito. Kaya tayo mga idol. Tingnan natin kung ano makikita natin dito sa bagong bypass road na katabi ng airport. Ayan o, runway o. So matagal-tagal din bago natapos tong project na itong mga idol. Natagalan sila dito sa tulay. Itong tulay na itong mga idol. Dito sila natagalan sa paggawa nitong tulay. Laverna Bridge. Ayun. Pero sa ngayon mga idol ay pwede na siyang daanan ng mga nakamotor. Hindi pa siya open for 4 wheels. Siguro may mga finishing touches pa na gagawin dito sa bypass road. At yun, gusto natin. Yung dulo na yan mga idol ay highway na. Ito pala yung Davao International Airport sa tapat mga idol. At ang landmark natin dito sa kanto na to ay itong bagong mall ng Santa Lucia. So kakabukas lang yan mga idol, bagong-bago. So dito natin sisimulan yung paglalakbay natin at go back roads tayo ngayon mga idol. Yan. Kanto na to Pagdating naman natin dito sa kanto, itong sa kaliwa ay papunta ng Barangay Kabantian at itong sa kanan ay papunta ng Barangay Malagamot. So, papunta tayo dito mga idol. So, nakikita natin medyo develop na tong barangay na to. May bagong 7-Eleven na ginagawa. Dati-dati, halos wala pang tao dito Ngayon, medyo matao na siya mga idol.
At itong area na to ay mostly residential area. Ayan, may public school pa dito. Comunal Elementary School. Ayan. So, dire-diretso lang tayo mga idol. Babaybayin natin to hanggang Barangay Comunal. Hanggang sa makalusot tayo dun sa may bandang Barangay Indangan. Kung saan makikita natin yung pinuntahan natin dati. Boss, pwede mo tahan na? Asa di pa doon dala na? Pwede dire. Ang kanin dire? Malagamot ne. Shortcut ni dire. Sige, salamat kayo, boss. Okay, salamat, boss. Thank you. So, ganun din pala. Parehong kalsada ay papunta ng Barangay Indangan. Although, ito mga idol, rough road. Yung isang kalsada ay sementado. Pero, kahit rough road yan, walang problema. Ayan o. Sementado na ulit. Yun. Konting rough road lang pala mga idol. Ay. Rough road ulit. Yun. Sementado na naman. Ayun, may mga konting rough road lang pala mga idol. Kala ko rough road lahat eh. Barangay Kabantian. Ito, bahagi pa to ng Barangay Kabantian mga idol. Pero ang kasunod na barangay nito, yun na yung Barangay Indangan. Kung saan pumunta tayo nung nakaraang video at nakita natin yung ginagawang construction ng bypass road doon. Ito na pala yung mismong Barangay Indangan mga idol. At ito yung kanto. Idadaan ko muna kayo doon sa segment na dinaanan natin yung nakaraan. Pasiran natin, tingnan natin kung anong development doon sa area na yun. Yan yung pupuntahan natin mamaya. Pero ngayon, dito muna tayo, diretso muna tayo. Tingnan natin kung ano ng development doon sa napuntahan nating area nung nakaraan. Yun o. So pagdating ng panahon mga idol ay magkakaroon ng roundabout itong area na to. Yan o. Ganun pa rin. Walang pagbabago. Yun. Wala pa siyang pagbabago mga idol. Ganun pa rin. Siguro nag-focus sila dun sa mga area na mahihirap gawin yung sa loob. Kaya wala masyadong development sa area na to. Pasok tayo dito. Yun. Nandito rin oh. May tulay pala dyan, no? Yan, nakikita pala natin dito yung segment. So baba tayo. Etong sa kaliwa mga idol ay bypass road din yan. Etong sa kanan ay ibayin natin to. May kalsada eh. Ako, matarik. May kalsada to pampunta dun sa main road eh. So baybayin natin. Pwede naman daw dumaan dito. Kasi yung mga lokal, dito sila dumadaan eh.
So ayan, sobrang laki ng tulay na to mga idol. Ayan oh. Nasa ilalim tayo, nakakatakot. Yan, sobrang tarik. Yun. Sobrang laki ng construction dito. Solid. Napakaganda. Kudos sa contractor dyan. Tuloy-tuloy yung trabaho. Tsaka kitang-kita naman na may kalsada. Parang may kalsada. May kalsada. Pasok. So itong area na to ay Barangay Mudyang. Parte pa rin ng Davao City mga idol. Ito na yung mga back roads. May karwas. Nakaninag ko na yung construction site dito sa may kanan natin. Sa likod ng mga kakahuyan na yan. So malamang madadaanan natin yung tulay. Hindi ako sure ha, pero tingnan natin. Ayun. So, nakita nyo dyan sa kaliwa, meron silang ginawang temporary na tulay. Pwede sa motor yan. Ayan, tingnan nyo, may nakamotor. Dadaan sila dyan. Papunta dun sa kabilang burol or bundok. Ayun, tumawid na yung mga motor oh. Nakakatakot naman dyan. Huwag na tayo pumunta dyan. Tapos dito naman sa kabila, construction din. May malaking tulay din dyan. Oh. Kita naman natin sa drone yan kanina eh. So kitang-kita naman mga idol na tuloy-tuloy pa rin yung construction nila. Ayun, kahit dyan. Talagang may development kasi mabilis eh. So ayan mga idol, ito yung Mudyang segment. Boss, may hapon. Pwede magi diri? Pwede. Salamat ha. Dito mo, ana lakos tulay niya. Saka po dito. Salamat boss. Tarik. Okay. Alright. Tarik at anos grabe. Grabe. Yun. Woo! Woo! Ayan ang tulay. Lubat na yung GoPro natin. Solid. Laki ng tulay. Grabe, laki ng tulay. Down tayo dyan.
may Barangay Waan. Ngayong araw mga idol ay kinabukasan na to kasi kahapon nung umalis tayo ay inabutan na tayo ng hapon. So ngayon, pagpapatuloy natin ang ating paglalakbay at pagtuklas dito sa iba't ibang bahagi ng 45.5 kilometers bypass road na ginagawa dito sa Davao City. On the way tayo dun sa Barangay Waan kung saan una tayong nag-vlog tungkol dito sa Twin Tunnel. So dadaanan na natin, tingnan natin kung ano nga ba ang mga development sa area na yon makalipas ang isang buwan mahigit. Ayan o. May papasok dyan. Yun. Nung huling punta natin dito ay dumaan din tayo dito. Ayan o. Yan yung ilan sa bahagi ng gina-construct dito. So, yung nakaraan ay bumaba din tayo dito sa area na to. Pero nung nakaraan, hindi tayo umabot dito. Kasi hindi nakakayanin ng minivan kung pupunta pa tayo dito. Hindi ko alam kung anong meron dito, pero sobrang lawak ng ginagawa nila mga idol. Ayan na yung tulay sa kanan natin. So malamang siguro may gagawin sila dito na kung ano man. Pero etong sa kanan natin mga idol, ito na yung tulay na ginagawa nila na parte ng 45.5 kilometers na bypass road. Yun. Gusto ko lang tingnan kung anong meron dito. At ayun, may mga estruktura. Hindi ko alam kung ano or para saan yan. Pero kasama yan sa bypass road project. Magkakaroon ng tulay dito sa taas papunta dun sa tulay, at ito namang sa kanan ay papunta naman dito sa Twin Tunnel. So kahit dito ay tuloy-tuloy pa rin yung construction. Ayan o, may tauhan. Ayan, tuloy-tuloy pa rin. Labas na tayo dito. At babiyahe tayo ng kulang-kulang siguro mga 30 minutes mga idol. Malayo-layo yung pupuntahan natin. Papunta dun sa South Tunnel, South Portal Tunnel. Ayan o, may nakalagay dito na to North Portal, pero hindi pwede sa public yan mga idol para lang sa mga nagko-construct. So yan, malapit lang dito ang North Portal, kaya galing dito ay babiyahe tayo ng mga 30 minutes papunta dun sa South Portal. Ito, may ginagawa din dito. Ito na nga, sabi ko. Ayan, sobrang sira ng kalsada dito. Oo. Buti na lang, nakamotor tayo. Hanggang dito. Grabe. Pero matagal na yun mga idol. Mas lalo lang siya nasira ngayon dahil dun sa ginagawang construction ng Twin Tunnel, kasi sobrang ang lalaki ng mga truck na dumadaan dyan. Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-akyat mga idol, no? So, eto dinadaanan natin mga idol. Eto na yung mismong bundok na dinadaanan ng tunnel sa ilalim.
Itong area na to mga idol ay medyo overlooking na siya. Hindi lang kita kasi may mga bakod na eh. Pero itong property na to ay overlooking yan sa Davao City. Bundok na to eh. Ayan oh. Ayan oh. Hindi naman siguro masyadong kita sa camera. Ayun, ito na yung barangay Magtuod. Ayan. Ito sa unahan natin. Ito na yung kanto na pasok. Okay. Ito yung sinasabi ko kalsada, kaso sarado siya mga idol, may guard. Ayun sa baba yung construction. Yung nakita kong kalsada papunta dun sa may barangay Tapunan na shortcut at posible sanang madaanan natin yung bungad ng South Portal Tunnel ay sarado siya mga idol at medyo mahigpit yung bantay kasi maraming mga heavy equipment ang nandoon sa loob at napakadelikadong dumaan doon para sa mga motorista gawa ng may mga kinoconstruct sila. So para sa safety ng publiko ay sinarado muna yung kalsada doon. Yan. Malamang dito lulusot yung kalsada. Di ako sure pero malaki ang percentage na dito dadaan. Diyan lang sa unahan makikita natin yung sinasabi ko, clearing sa bypass road. Tingnan natin kung anong meron dyan at hindi ko pa napupuntahan yan eh. Ano ba yun? Hindi ata. Parang eto, dito. Ocean. Slow down. Eto. Boss, pwede mo na, boss? Pwede mo na? Padung niyo kabantian nga dalan? Pero wala pa na karsada diha? Ay, wala na karsada diha. Ah. Ay, mo ba? Pero dili pa pwede agian? Ah, sige. May na ko pwede agian ba kay susuroy ta diha. Ah, Domingo. Pero lusot na ning dalan dito sa kabantian. Pero inganin na tanan. Kaya na yan eh. Subida kayo, subida. Ah, Domingo pwede. Kaya delikado no? Ah. Pero sa mga tuktok kayo anak, subida kayo. Kaya ra. Ilang pohon, basi makasulod ta diha. Susuroy ba? Sige. Well, manisa katong bypass man no? Bypass. Asa man ilusot diri agi? Dito sa Namon ti tulay dito no, pikas. Bari diri mo agi ana. dili ah. Ana man diri. Dito ni agi tuyok ana. Ara dia. Dili mo agi diri bypass day. Dili. Sura. Duko kita katong bahan dia. Oo. Yan ang lapos. Oh, lahi day. Wani gikuan ali bulldozer ni para aganan sa mga truck. Access na siya ba? Access lang dahil siya. Okay. Sige boss, salamat boss. Thank you. Domingo, bayar Domingo dre. Domingo pohon. Salamat kayo. Ayan, so kasi dun sa mga nakausap natin ay
nakakalusot na siya. Pero tuwing may operation, pinagbabawal nilang dumaan yung mga nakamotor para safe at walang madisgrasya. Kasi may mga equipment dyan sa loob at nagtatrabaho sila mga idol. So siguro, pag may time tayo at nataon na linggo, ay subukan natin puntahan para makita nyo naman yung ano. Pero sa ngayon ay papalipad lang tayo ng drone para makita ninyo kung anong itsura dyan sa kalsada na yan mga idol. Alright mga idol, at pababa na tayo ng Davao City. Maraming salamat once again. Ito ang Biyahe with Ken. Sana ay may natutunan kayo sa ating paglalakbay at pagtuklas sa iba't ibang bahagi ng 45.5 kilometers bypass road na proyekto ng gobyerno dito mismo sa Davao City mga idol. So ayan, hanggang dito na lang muna yung vlog. Maraming salamat once again. Ito ang Biyahe with Ken. Keep safe sa lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Paalam mga idol. Ingat kayo lagi.